Unahin na po natin silipin ang sitwasyon sa Cagayan na hinahagupit na ng Super Typhoon Nando. Mahigit 2,000 pamilya na ang inilikas doon at naiulat on the spot si Nico Wahe. Nico? Rafi, Connie, 12 oras nang bumabayo itong Super Typhoon Nando dito sa Santa Ana, Cagayan at kanina pagputok ng liwanag kaninang umaga, mas lalo pang naramdaman ang lakas ng hangin at ulan na dala ng Super Typhoon Nando. Sa pag-ikot namin sa ilang bahagi ng Santa Ana, heto naman ang nadatnan namin. Malalaking alon ang humahampas sa may port area. Halos mag-zero visibility na rin doon at sa kalsada. May mga punong nabuwal. Ang bubong ng ilang bahay at establishmento ay halos matuklap na. Halos abutin na rin ng tubig sa dagat ang mga iniangat ng bangka ng mangingisda. Sa latest situational report ng Cagayan PDRRMO, mahigit 2,700 na pamilya na ang apektado ng Super Typhoon Nando. Ang nasa evacuation center ngayon mula sa iba't ibang bayan sa Cagayan ay nasa 2,100 na o nasa mahigit 6,800 na individual. Wala namang naitalang casualties pa rito sa buong Cagayan. Rafi and Connie, ito pakikita ko muna yung aming sitwasyon ngayon. Nandito kami sa may tapat ng munisipyo nitong bayan ng Santa Ana. At kung makikita nyo, ito, todo na itong hangin na ibinibigay at inihahampas dito ng Super Typhoon Nando. Kanina pa kami nandito dahil wala kaming ibang masilungan. Buti na lang yung gymnasium ay medyo matibay-tibay at kasama namin yung ibang evacuees dito. Kapag kasi sinubukan pa namin na umandar gamit yung aming crew cab ay talagang tinatangay kami. Ramdam namin kanina, Connie at Rafi, na iniaangat yung crew cab namin. Kaya kailangan namin huminto muna rito. Ang MDRRMO, susubukan sana namin makapanayam. Kaso hindi rin kami makatawid dahil sobrang open dito sa munisipyo. At hindi ko rin alam kung naririnig ko kayo ngayon sakali man na may mga tanong kayo, Connie at Rafi. Pero iyan muna ang latest mula rito sa Santa Ana, Cagayan. Balik sa inyo. Yes, Nico, can you hear me? Naririnig mo na ako? Nico? Naririnig naman, bahagya, okay. Connie, sobrang lakas sila ng hangin. Okay, sa ngayon ba meron pang mga kinakailangang ilikas sa iba't ibang lugar dyan na hindi pa nalilikas, Nico? Yung paglikas sa Connie, actually nung preemptive evacuation pa lang, nung isang araw pa lang, ay sinamahan na natin itong ilang LGU ng Cagayan, lalo na rito sa Santa Ana at saka doon sa Gonzaga. Pero ayun, may mga nag-evacuate na bago pa man itong bagyo, pero may mga nagpaiwan pa rin doon, yung mga tatay at yung mga anak na lalaki doon sa kanilang mga bahay. Itinali naman nila, Connie at Rafi, yung kanilang mga bahay bago pa mag-evacuate yung iba pang miyembro ng pamilya. Pero kailangan daw nilang manigurado dahil ayaw nilang wala na namang mabalikan pagkatapos itong Super Typhoon Nando na ito, Connie. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Nico Wahe. Ramdam na rin sa iba pang panig ng Hilagang Luzon ang epekto ng bagyong Nando. Sa Cayapa, Nueva Vizcaya, nagka-landslide dahil sa pag-ulan. Humambalang ang mga tipak ng bato at lupa sa Cayapa-Bambang Road. Nagsasagawa na ng clearing operation sa lugar. Inabisuhan na ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta. Sa Dilasag, Aurora, itinaas na ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka sa Pampang bilang paghahandayan sa bagyong Nando at maiwasang masira ng malalaking alon. Pinagbabawalan na rin ang mga mangingisda na pumalaot sa dagat. Naglagay na rin ang ilang residente ng mga pabigat sa kanilang mga bubong sa bayan naman ng Kasiguran. Lalo pang lumakas ang Super Typhoon Nando na posibleng mag-landfall malapit sa Babuyan Islands. Sa ngayon po ay namataan ng pag-asa ang mata ng bagyo, 160 kilometers silangan ng Kalayan, Cagayan. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 215 kilometers per hour. Tumutok lamang po dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. bulletin kaugnay ng Super Typhoon Nando. Nagbabala muli ang ahensya sa posibleng daluyong o storm surge. Maaari umanong umabot sa mahigit 3 metro ang taas ng tubig dagat na raragasa sa ilang coastal areas ng Batanes, Cagayan at Ilocos Norte. 2.1 hanggang 3 metro naman ang inaasahang taas sa ilan pang coastal areas ng Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur.
Daluyong na may taas na 1 hanggang 2 metro ang posibleng tumama sa ilan pang coastal areas ng Ilocos Sur. Dahil sa super typhoon, delikadong pumalaot ang lahat ng uri ng sasakyang pandagat sa mga baybaying sakop ng Northern Luzon at northeastern seaboard ng Aurora. Hindi pa man lumalabas ng PAR ang super typhoon Nando, may posibleng mabuong bagong bagyo sa Pacific Ocean. Namataan po ang pag-asa o ng pag-asa ang low pressure area 1,345 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. May medium chance po itong maging bagyo sa loob ng 24 oras, sabi ng pag-asa. Ang Metro Manila, Bataan, malaking bahagi ng Calabarzon, buong Mimaropa Region, Bicol, Visayas at Mindanao ay posible ring ulanin ngayong Lunes dulot ng hangin habagat. Umabot sa 113 ang inaresto ng pulisya dahil sa mga naitalang kaguluhan kasunod ng mga kilos protesta kahapon. Ayon sa Manila Police District, 51 riyan ay naaresto sa gulo sa Ayala Bridge. 2 sa mga yan, minor de edad na itin-over na sa Manila Reception and Action Center. 11 minor de edad naman ang subject for determination of discernment. 7 naman ang minor de edad sa 21 naaresto sa gulo sa Mindiola, habang 28 minor naman ang kasama sa 41 arestado sa gulo sa Recto Avenue. 9 na pulis naman ang dinala sa ospital para obserbahan. 75 personnel naman ang nagtamo ng sugat at tumanggap ng first aid. Una nang sinabi ni Interior Secretary Genevieve Rimulya na karamihan sa mga namato sa mga pulis sa Ayala Bridge ay minor de edad. Kasabay po ng kabi-kabilang kilos protesta kontra katiwalian ang pagsiglap nga po ng kaguluhan sa Maynila. Kabilang po dyan ang pamamato at pananakit sa ilang pulis sa Mendiola. Sa Ayala Bridge naman na malapit din sa Malacanang, sinunog ang gulong ng isang truck na ibinirikada ng mga pulis. Yan ang balitang hatid ni na Jonathan Andal at Athena Imperial. Nabalot ng usok ang bukana ng Ayala Bridge kahapon. Sinunog kasi ng isang grupo ng kalalakihan ang gulong ng container truck na ibinarikada ng mga pulis. Sabi ng NCRPO, gusto kasi ng mga nanggulo na makapasok sa Ayala Bridge mula Luneta. Pero hinarangan ito ng pulisya dahil kanto na ng Malacanang complex ang nasa kabilang dulo ng tulay. Maya-maya ipinorma na ng mga pulis ang kanilang pansalag. Namamato ng bato at bote ang mga kabataang nakatakip ang muka. Ilang sandali lang, umabante na ang isang grupo ng mga pulis. Pinalibutan nila ang isang bumbero para makalapit sa container truck at maapula ang apoy. Hanggang nagkatakbuhan na ang pulisya palusob sa direksyon ng mga nanggulong kabataan. May dumating din pala kasing dagdag puwersa ng pulisya galing Luneta. Kaya nagpulasa ng mga nanggulong kalalakihan pero may ilang mga inabutan at pinagdadampot. Duguan naman ang ulo ng isang kabataang inaresto matapos daw siyang tamaan ng police shield. Git niya, hindi siya namato at nagsunog. Ba't ka napalo? Nakaupo lang po ako dito naman sa kanya naritiw. Hindi nga po ako pumapalag eh. Simula paghuli sa akin, nakataas lang po kamay ko. Hindi kayo ng Hindi po. Hindi po kahit 10 video po. Nasa 30 pulis ng sugatan, sabi ng NCRPO. Isa sa kanila ang pulis na ito na tinamaan daw ng likido galing sa ibinato sa kanilang galon na mabaho raw at mapanghe. Tingin yung binato sa inyo? Pero mabaho at mapanghe. Pero ba't may kulay? Ang pulis namang ito hinimatay raw at dinala sa ospital. Nawalan ako ng malay kasi tinamaan yung fracture ko sa ulo. Tapos napalo yung pako dito. Napalo ng O yung sa ano nila, yung bit-bit. isang motorsiklo naman ng pulis ang sinunog daw ng mga kabataan. Dumating ang pulis na may-ari pero tumangging magkomento. Bawal po kasi pag sana na lang po namin sa pasensya na. We have observed maximum tolerance. Pero yung maximum tolerance na yun, kung minsan is sumosobra na eh. Nakita nyo po, gusto nila ma-penetrate eh. So alangan na mga titingin na lang po kami. Galit sa pulis ang isang ito. Kinumpronta pa ang mga hepe ng pulisya roon. Puli niyo yung mga tao na wala namang ginagawa, sumisigaw lang. Grabe naman. Sir, excuse me po, sir. Kung pwede pakisabihan ko yung mga pulis na huwag silang nananakit ng taong walang ginagawa. Pero saan kaya galing ang mga bato at bote na ibinato ng mga nagprotesta?
Sabi ng Barangay 663, galing yon sa mga paso nila, sa mga boteng ibebenta sana at sa Center Island na dinurog ng mga nagprotesta para raw ibato sa mga pulis. Kung wala na silang makuha dito dahil binabawalan natin kumuha, inano nila yung pinulupalo nila para may makuha silang pambato dun sa mga kapulis. Dahil sa pamamato, nasira ang signage na ito ng Romualdez Street. Sabi ng NCRPO, kabilang sa isasampa nilang reklamo sa kanilang mga nahuli ay direct assault, vandalism at destruction of property. Nauwi sa gulo ang protesta sa Mendiola kahapon. Binato ng mga kabataan ng mga pulis. Binomba ng water cannon ang mga rallyista. May nanira ng motorsiklo at ng traffic light. Mula sa Ayala Bridge, dumiretso sa Mendiola si DILG Secretary John Vic Remulla para tingnan ang riot na nangyayari. Nagsisimula ng humarang yung mga pulis, yung MPD dito. Sa bahaging ito ay huminto muna si SILG kasi baka pumunta dito yung ibang rallyista. So minamando na rin ng mga pulis yung traffic. Wala na munang nakakapasok sa bahaging ito ng Legarda. Secretary, ano po ang plano natin from here? Maximum tolerance pa rin. We'll hold the line. Hindi pwede manaig ang anarchy dito eh. Ang batas-batas. Napaatras ang karamihan ng mga rallyista sa Recto Avenue. Ang mga pulis pinalibutan ng intersection ng mga kalye ng Mendiola, Legarda, Carasal at Recto. Sumubok pang makabalik sa harap ng Mendiola ang mga nagpoprotesta pero bantay sarado na ng MPD ang area. Maya-maya pa, inaresto na ng otoridad ang umano'y mga nanakit ng bato at ng gulo sa rally. Kuya, anong ginawa mo? Wala akong ginagawa, ma'am. Nag-aayos ako ng chinelas ko, inuli nila ako. Alam namin ginagawa niya yung trabaho niya pero ginagawa lang din namin yung karapatan namin. Ano pala yun doon na pinaglalaban namin yung karapatan namin, nilalakawan kami. Kung kinakailangan para lang mapakinggan tayo, paulit-ulit na tayong lumalaban. May nangyari ba? Guys, ganito, paulit-ulit na tayo nagrarally, paulit-ulit tayo nagsikipag-usap sa kanila. May nangyari ba? Wala naman, di ba? Athena Imperial, Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita hatid ng GMA Regional TV. Hindi lang sa Metro Manila idinaos ang kilos protesta kontra katiwalian, kundi pati na rin sa iba't ibang probinsya. Chris, pahingi kami ng detalye tungkol dun sa mga protesta sa Luzon. Connie, may kabi-kabilang rally sa Bulacan na isa sa mga sentro na investigasyon sa maanomalya umanong flood control projects. Sa Malolos, dumiretso sa tanggapan ng 1st District Engineering Office ang mga rallyista. Hinandado pa nila ang gate gamit ang replikang kadena. Nagtipon-tipon naman sa harap ng Malolos Cathedral ang grupo ng mga magsasaka at mangingisda. Naglabas din ng hinaing ang ilang taga-kalumpit na madalas ding bahain. Sa Angeles, Pampanga, inikot ang isang lobong buwaya at pinagpapalo ng mga rallyista para ilabas ang kanilang galit sa mga kurap. Nagsama-sama naman sa Malcolm Square sa Baguio City ang ilang residente at estudyante. Sa Bicol naman, nagkilos protesta rin ang ilang taga-Daet Camarines Norte sa First Rizal Monument. Habang sa tapat ng Sorsogon Provincial Capital, nagkaroon ng rally sa Sorsogon City. Nagmarcha naman ang iba't ibang grupo ng kabataan sa Catanduanes. At dito naman sa Dagupan, Pangasinan, nagkaroon ng Rosary Rally bilang pakikisa laban kontra katiwalian. Ganyan din ang idinaos sa Lingayen kung saan nagtirik pa ang mga taga-simbahan ng mga kandilang nakahugis ng krus. Matapos na malawakang kilos protesta, nakunan ko ang ilang kabataang nagsininang paputok sa Legarda Corner Figuera Street sa Maynila. Ilang sandali lang nagpulasan sila matapos habulin ng mga pulis. Ang ilan sa kanila na corner ng mga pulis, itinanggi nilang may kinalaman sila sa pagpapaputok. Inabisuhan ng mga pulis ang mga kabataang nasa kalsada na umuwi na.